iniisip ang isang bagay, at ito'y pinaniwalaan mo na, inassign mo na ito na yun ang truth, dahil laging paulit-ulit, di mo tinanggihan, in fact, nayakap mo, naging truth mo na, lahat ngayon ang tingin mo sa buong mundo, ito ang panala mo kung ano ang tama at mali, kung ano ang tatanggapin mo at ire-reject, kasi nag-assign ka na ng truth sa iyong paniniwala. Kaya dapat bantayan kung anong pinaniniwalaan, kung anong dinidinig, at kung anong gagawin mong, this is my truth. Kasi yun ang magiging salaan mo sa lahat-lahat ng bagay. Dahil sa selective filtering system ng brain, tinatawag na priming, that works on activation-inhibition model, pag ang isip ay primed by a certain belief to look for something, pinagsasarahan nito ang mga kakontrang neural networks. Kaya nahihirapan o mahihirapan kang makita ang patunay na kontra sa nauna o dati ng paniniwala. Pag kinondisyon mo ng utak mo kung anong katotohanan, pag tinanggap mo ng ito ang katotohanan, at ito na ang iyong naging pananalig, pati sarili mong utak ay mabubulag na, hindi na niya makikita ang mga patunay na kontra doon sa pinaniwalaan mo na. Kaya mahirap kausap ang religious person at ang very political ang utak. Kasi pag nag-decide na siya na yung narinig niya, yung napaulit-ulit yung narinig, nakita na yun na ang totoo, yun na ang reality, kahit pa tapunan mo ng liwanag to the contrary, kahit pa yung kakontrang ideya nito ay ubod ng linaw, maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat, hindi na ito makikita ng isip. Pinagsasarahan ito ng sarili nating isip. Ang ating isip ang magpapalaya sa atin, at ang ating isip din ang nagiging kulungan ng ating buong pagkatao, pananaw at buhay. That's why people who are depressed see a more depressing world. It's also why you are so convinced that your view of the world is the truth. Ito rin ang sanhi, kaya ang tao ay kumbinsido na ang pananaw niya ang siyang tanging katotohanan. Kasi sa katatanggap niya ng tinanggap niya, kauulit-ulit nito, at pag-a-assign niya dito ng ito yung truth, nagsara na ang utak niya sa ibang ideya, lalo ka kontra doon sa niyakap na niyang ideya. Kaya napakahalaga na laging nire-review ang ating pinaniniwalaan, ang ating pinaninindigan. What most people don't realize is that they are participating in creating their own version of the truth. Pero akala nila, yun na lang ang kaisa-isang truth. Kaya dapat pag-ingatan ang iniisip at dinarama. Malamang na pag pinaulit-ulit ito, yan ang magiging reality or truth mo. At yan ang ginagawa ng maraming organized religions, of course. Paulit-ulit. Indoctrination. Almost brainwashing. At kung bata ka pa, nagsimula na ito nadidinig mo sa school, sa church, sa pamilya, ito na ang magiging truth mo. Kaya iba-ibang parts of the world, iba-iba ang truth ng mga tao, nagyagyara-gyara, nagpapatayan for the truth. At ano yung the truth na yon? Yung truth na tinanggap nila sa kanilang isip. At tinatanggihan na ng kanilang isip yung ibang bagay kahit ubod ng linaw na tama yun. Kasi nabulag na ng pananalig ang pag-iisip. Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard your mind, guard your belief, guard your idea, because everything you will do will be shaped by your belief. Proverbs 6:14, who plots evil with deceit in his heart, he always stirs up conflict. Mula sa isip, tungo sa salita at sa gawa. Pagka deceitful at quarrelsome yung isip, ang action niya magiging deceitful and quarrelsome. Natural. Proverbs 27:19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Ang buhay ay salamin ng puso at ng isip. Ang nangyayari sa buhay ay reflection, bunga lang ng iniisip at dinarama. Nandyan ka dahil inisip mong dapat ay nandyan ka at inisip mong pupunta ka dyan. Nandyan ka dahil pinaniwalaan mo yan ang best para sa'yo. Nanalig ka, so ginagawa mo. Psalm 139:23, search me, God,
and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Dapat laging ipasuri at ipasala sa may likha, sa Word, kay Jesus, sa Jesusness, ang iniisip at dinarama. Maraming tao, sobrang nakondisyonan na sila na Pharisees ang tama. Kaya pag tinuruan mo ng Jesusness, nire-reject si Jesus. Sobrang nakondisyon na sila na law ang umiiral. So pag tinuruan mo ng grace, ayaw tanggapin. Sobrang nakondisyon na sila na they are hopelessly sinful. Pag tinuruan mo ng restoration and forgiveness of God, hindi makayang tanggapin. Kaya laging guilty pa rin at nagpapagilty pa rin sa iba. Kasi ang indoctrination ng religion ay talaga namang non-stop. Mula bata, from cradle to the grave, idinidikdik sa'yo ang doktrina ng isang grupo na inaniban mo o inaniban na yung mga magulang. Kaya mga tao, naggegera-gera, ang dami naging patayan dahil sa religion. Both sides or all sides believing that their truth is the truth. Dapat sinasala, nire-review, dapat ating sinusuri ang ating mga pinaniniwalaan and be willing to change our mind, our hearts, when we are confronted with a better truth or a higher version of truth. Your eyes see more and more of what you look at and focus on, of what you choose and want to see. Kaya yung mga nagiging zealots, nagiging fanatics, kasi syempre kung gusto mo yung isang paniniwala, gusto mo ang isang kaisipan, laging yun ang isipin mo, laging yun ang papakinggan mo, laging yun ang uusalin mo, lalong sumisidhi ang paniniwala mo doon hanggang maging zealots ka na. Kasi ang brain natin, nakukondisyon yan eh. Kung anong lagi mo tinitingnan, yung nag-a-adjust ang brain mo para yun ang makita. At hindi na niya tinitingnan ang mga ayaw mong tingnan, ang ayaw mong makita, hindi na tinitingnan ng brain mo. Akala mo tuloy, wala na yun, hindi na nag-e-exist, at yun na lang paborito mo ang nag-e-exist. Our brains shape our reality. Social reality can even shape physical reality. For example, it's a stereotype to think that girls aren't good at math. When people believe that stereotype, which is a social reality, they may expose girls to fewer math and physics problems than they do boys, creating a self-fulfilling prophecy that perpetuates the stereotype. Kasi meron na silang pinaniwalaang katotohanan, lahat ng gagawin nila nakasang-ayon na doon, so lalo namang sisidhi ang paniniwala nila na yun na nga ang tama. Dapat sinusuri kahit pananalig, kahit doktrina, because the truth will always stand the test. Bakit ka matatakot na suriin ang iyong truth? Tapunan ng liwanag, i-examine. Kung naniniwala kang truth, ito talaga, ipapa-examine mo. Dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Huwag tayong masyadong matigas ang ulo na, yan ang aking paniniwala, yan ang sabi ng aking preacher, yan ang sabi ng aking teacher, therefore, yan ang truth. Dapat reviewin lahat. Ang pinagsama-sama at nagkakaisang human brains create social reality, a superpower that can move mountains. Kaya yung mga naniwala sa isang leader, halimbawa, yung mga naniwala kay Hitler, pinaniwalaan nila lahat ng mga sinasabi ni Hitler, inulit-ulit ito ng media, pinaniwalaan, itinuro sa mga eskwelahan. So, na-create yung historical events, not only in Germany, but all over Europe, at naka-apekto sa buong mundo. Kasi napakaraming nag-subscribe sa paniniwala na yon. Any group of people can make up abstract concepts, share them, and weave them into a reality. Kaya nagkakaroon ng mga, kumisan, mass suicide sa mga relihiyoso. Kasi sobra silang naniwala sa leader nila, hindi na sila nakinig sa iba, talagang ipinako na nila ang utak nila doon, kaya nung pinainom sila ng lason, inuman naman ang lahat. Hindi na sila nakakapag-isip. Magtataka ka, kahit anong sekta, kahit anong relihiyon, magkakakontra at magkakasalungat, may mga members siya ng mga edukado, matataas sa mga pinag-aralan, malalayo ang narating, very successful. Sasabihin ng iba, therefore, true yung pinaniwalaan nila kasi educated sila. Not always. Kasi nga, selective ang mind, ang brain.
Pag gusto mong makita ang isang bagay, hanggang later on, lagi yun ang tinitingnan mo, mamaya, yun na lang ang nakikita ng brain. Nagsasara na siya sa iba. Kaya akala mo, yung reality mo na lang ang kaisa-isang katotohanan. Ganyan sa politics at sa religion. Yan ang mga causes ng napakaraming giyera ng humanidad from the beginning. 1 Samuel 18:6-8. When the men were returning home after David had killed the Philistine, the women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with timbrels and lyres. As they danced, they sang, "Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands." Saul was very angry. This refrain displeased him greatly. "They have credited David with tens of thousands," he thought, "but me with only thousands. What more can he get but the kingdom?" This social reality became physical, political reality. Nagkaroon ng physical war between Saul and David, and indeed, David got the kingdom. Inisip, kinanta, sinayaw, naging totoo. Hindi dahil magic. Dahil lahat ng nakinig, nag-isip, sumayaw, tumulong sila na para yung napakinggan nila, sinabi nila, isinayaw nila at ikinanta, ay matupad na kondisyon ng utak nila. Ginawang katotohanan sa buhay nila ang dati-rati kinakanta-kanta lang nila. Psalm 55 verse 4, "My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me." Nega creates and births mega nega. Kasi malungkot ang puso niya, so anong nangyari? The terror of death have fallen on me. Mas pinalungkot siya ng sarili niya. Kaya mga nade-depress, ang lagi nakikita niyan, mas nakaka-depress. Yung nalulungkot, ang nakikita niya, ang narinig niyan, mas nakakalungkot. Kaya yung paranoid, lahat ng nakikita niya, nadidinig niya, nagdadagdag sa kanyang paranoia. Kaya pag tayo nakahalata na tayo dumudulas down the slippery slope of something that shouldn't be happening, we should reverse our thoughts immediately. We should get out of that thought. Nalulungkot ka na, alisin mo na yung nakakalungkot na tugtog, nakakalungkot na ilaw, nakakalungkot na mga bagay, alisin mo na yung nakakalungkot na mga alaala para hindi ka tuloy-tuloy ang lamunin ng lungkot. Nagagalit ka na, maghahanap ka pa ng mas nakakagalit, makikinig ka pa sa mga sulsol, magagalit ka na magagalit, hanggang maging mamamatay tao ka na niyan. Ganon din yung love yung romantic love. Pagka nag-decide ka na ay lovable ang taong ito, attractive siya. Pag lagi mo siyang inisip ng inisip, pinalaki mo yung maliliit na bagay, lumalaki nga sa isip mo, na-in-love ka na. At pag na-in-love ka na, hindi mo na nakikita ang kapintasan. Ang nakikita mo na lang yung katangian dahil yung mind mo selective na. Ang pinipili na lang ng mind mo na tingnan yung itinuro mo sa mind mo na tingnan. Ang sinasabi na lang ng mind mo yung gusto mong marinig. Kaya pag in love ka dito kay Bigote, tapos sinasabi ng nanay mo na nagmamahal sa'yo na hindi siya boto, ayaw niya, sa nanay mo pa ikaw magagalit. Hindi ka naniniwala, hindi mo makita yung truth ng nanay mo kasi binulag ka na ng truth na isinaksak mo sa sarili mong utak. Kaya pinag-iingatan ang iniisip. Pinag-iingatan na pinapanood, pinapakinggan. Kasi pag pinakinggan mo ng pinakinggan at tinanggap mo at inassignan mo ng truth na ito na ang truth ko, ang utak mo, wala nang ibang aaproban kundi yung sang-ayon doon sa desisyon na yon. Tatanggihan niya, tatakpan, hindi na papapasukin ang mga salungat na ideya. Hanggang maging bigot ka na, maging one-sided brain ka na, maging one-sided utak and thinking, hanggang maging bias ka na. Kaya ang utak, ang belief, laging challenge, laging tinatanong, laging tinatapunan ng liwanag ni Jesus. Kaya napakasidhi at napakalupit ng mga religious wars, religious quarrels. Sa sariling pamilya, mga magkapatid nagtatakwilan. Sa sariling church, nagbabatuhan, nagsasakitan. And each of them believes that his or her truth is the truth. Kasi dinideceive tayo ng ating isip.
Una, ikaw ang nangyayari, ikaw ang nakakapangyayari, pinapasunod mo yung isip mo, pero mamaya yung isip mo na ang kokontrol. Kasi nalaman na niya yung cue mo. Nalaman na niya kung anong gusto mo, yun na ngayon ang ibibigay sa'yo. Yung gusto mo nang makita ang makikita mo. Pag gusto mong makita ang negative ang mundo, puro nega ang makikita mo. Pagka negative ang isang tao, negative na lang ang makikita mo. Bulag ka na sa kanya mga positive. Kasi ganyang brain mo, nag-a-adjust sa iniisip mo. To the point na kung ano ang gusto mong isipin, yun na lang ang pinapaisip sa'yo at pinagsasarhan na ng utak mo ang ibang bagay. Ganyan-ganyan sa religion, ganyan-ganyan sa politics. Ganyan-ganyan sa social norms. Kaya napakahalagang laging sinusuri ang pag-iisip. Psalm 55 verse 4, tulad ng binasa na natin, "My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen on me." Bakit? Yung heart dyan, ibig sabihin din yan, mind. Yan ang iniisip mo. Yan ang mangyayari. Ang kinakatakutan mo, matutupad. Kasi yun ang ngayon ang hahanapin ng utak mo at i-offer sa'yo. What and how you think shapes your mind accordingly. Pagka isip ka ng isip, yung mind mo nag-a-adjust, yun na lang i-accommodate niya. Yun na lang ang gusto niyang isipin at yun na lang ang ipapaisip sa'yo. Our minds aren't passive observers, simply perceiving reality as it is. Our minds actually change reality. Probably the best known way the mind shapes reality is the placebo effect, where people get better if they simply believe that they are being treated for a disease. Marami na experiments niyan. Group A ng pasyente, paiinumin ng gamot. Group B, paiinumin ng hindi tunay na gamot. Isa lang na neutral something, whatever it is, pero pinaniniwala silang gamot ang iniinom nila. At pag naniwala sila doon, gumagaling nga. Ang laking bagay ang sinasabi ng mga experiments na yan, na ang iyong paniniwala nagiging totoo. Na napakamakapangyarihan ang pananalig. Kaya nga sabi ni Jesus, believe, command this mountain to throw itself into the sea, and it will. It will become your reality. Pain is highly responsive to each person's psychology and mindset. Those who expect worse pain, ruminate on it, think of it, and feel helpless about it, what's called pain catastrophizing, feel more intense pain, stay longer in hospitals after surgery, and often require more painkillers. Pag ang tao ay napakahilig mag-isip ng sakit, na siya ay masasakitin, na siya ay masasaktan, yun nga nangyayari. Ang tagal niyang gumaling. Pero yung nag-iisip na gagaling siya, nananalig, mayroong faith, mabilis gumaling, mabilis mag-respond sa medication. It's all in the mind. Pag lalong iniisip, pag lalong pinag-uusapan, lalong kinakatakutan, lalong nangyayari. Kaya hindi maganda yung mga lagi ang pinag-uusapan nyo, mga sakit. Pagka maraming tao, lalo seniors, pag nakita-kita na, wala pinag-uusapan kundi ang sakit nino. Nagpapaligsahan kung kaninong blood pressure ang mas mataas, kung kaninong blood sugar ang mas mataas, kung kaninong sakit ang mas malala. Kaya ayun, nagkakalubog-lubog din uli sa sakit. Pagka ang gusto nyo laging pag-usapan, kapintasan na inyong hipag, lalong nagagalit kayo sa kanya. At lalo siyang nagiging kapintas-pintas kasi yung reality ng utak nyo umaapekto sa mundo. Nagkakatotoo ang laging pinag-uusapan, lalo't pinaniniwalaan. Di ba? Faith moves mountains. Kahit negative faith. Pag naniwala kang hindi ka nagagaling, hindi ka na nagagaling. Pag lagi niyong pinag-uusapan na, naku, maghihirap ang buhay, ang hirap ng buhay, ang hirap ng hanap buhay, ganun nga mangyayari. Yung mga may tindahan, pagka tinanong mo, magkano ang benta mo? Mahina, matumal. Siguro sa takot mautangan, sa takot na mahingan. Pero kasasabing matumal, mahina, ay tumutumal talaga, tumihina. Pero pagka maganda yung benta, ayos yung, wow, malaki ang benta ko, tipak, marami ako ngayong benta. Sa takot na naman siguro mahingan. So, ang nangyayari, dahil hindi na pag-uusapan yung malaking benta at magandang negosyo, hindi na yun tinitingnan ng brain. Ayaw na uli yung makita, ang hahanapin na niya uli yung maliit na kita, yung maliit na benta, yung negative, at yun na naman ang matutupad sa buhay. Kaya dapat pag-ingatan kung ano ang iniisip.
ang ipinaiisip sa kapwa, lalo sa bata. Kaya dapat pag-ingatan kung ano ang doctrine na isinisiksik sa utak ng nakikinig kasi nagiging ganon siya. Bakit ang daming relihiyoso nagiging masama ang ugali? Nagiging judgmental? Kasi yun ang lagi nadidinig mula sa preachers and teachers. Judgmentalism. Bakit marami mga relihiyoso nagiging mapaghiwalay sa kamag-anak, sa mga kaibigan? Kasi yun ang laging nadidinig. Nagiging totoo sa buhay nila ang kanilang nadirinig. Your mind is wired to be shaped by what you think of, by what you focus on, by what you search for. Kaya pag nag-decide ka na in love ka na kay Guwaping, ang hinahanap na lagi ng isip mo yung nakaka-in-love, dire-reject niya yung mga nakakainis at mga mali. Kaya nabubulag ka sa pag-ibig. Kaya sinasabi nila, love is blind. Because now you decide what to see, you decide what to hear, you decide your reality, and once you have decided on it and you believe in it, and you assign it truth, it will happen. Yun ang himala, yun ang hiwaga, yun ang power ng pag-iisip. What you think, you will become. If you want to change the outside, you must first change the inside. You must change the attention of your thoughts because what you think directly influences how you feel. And how you feel directly influences how your body reacts. And how your body reactions directly influence how you behave. And how you behave comes to define what you are and what you experience in life. Totoo ang ini-imagine. Pag in-imagine mo, ngayon na ang mahal mo sa buhay ay nagtataksil sa'yo, nagiinit na yung punong tainga mo, bumibilis na ang tibok ng iyong puso at ang iyong pulso, sumisikip na ang iyong paghinga, at humihirap na ang iyong pakiramdam. Imagination mo lang yon. Hindi pa yung nagaganap sa kanya. Pero pag naganap na sa isip mo, umaapekto na sa iyong katawan. Thoughts become physical realities. Tumatawid mula sa loob ng iyong utak papunta sa buong mong katawan. Kaya ang imagined things become real. Kung ano ang gusto mong maging real in your life, yun ang lagi mong isipin, yun ang lagi mong imaginein. Ganon din yung mga sexual desires. Pagka in-imagine mo na nakikipagtalik ka sa isang tao, lahat na ng mga sensations ng tunay na pakikipagtalik, ay mararamdaman mo na rin. Kasi nasa isip mo na. Pag iniisip, nagiging totoo sa physical world. Kaya dapat pag-ingatan ang iniisip. Pag inayos ang loob, aayos ang labas. Pag inayos ang isip, aayos ang mundo, aayos ang buhay. So nagsisimula ang lahat sa pag-iisip. Paano ka ba mag-isip? Optimistic, pessimistic, positive, negative? Mapaniwalain o ayaw maniwala? Paano? Thoughts, in and of themselves, have no power. It's only when we actively invest our attention into them that they begin to seem real. And when we engage with specific thoughts, we begin to feel the emotions that were triggered by these thoughts. We enter a new emotional state which then influences how we act. Pag inisip, nakakaapekto sa emosyon. Yung emosyon makakaapekto sa yung action. Kaya sa isip nagsisimula ang lahat. Psalm 10:4, in his pride the wicked man does not seek him. In all his thoughts there is no room for God. Kaya merong believer at may hindi believer. Kauulit ng belief, nagiging belief. Kauulit ng unbelief, nagiging unbelief. Sa isip nagsisimula at nagwawakas ang lahat. Psalm 13:2. How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? But the real enemy is within. The real enemy is the thought. When you think you are defeated, you feel defeated, you act defeated, you get defeated. When you think you're triumphant, you feel triumphant, you act triumphant, you become triumphant.
Imagine what happens to and in your life when you always think sin and judgment. Di ba lagi yan ang tema ng mga relihiyon? Sin and judgment. What will happen to your heart? Kung ang laging pinag-uusapan, ang laging topic, ang laging nadirinig, sinasabi, sinasambit ay sin and judgment, what will happen to your thought? What will happen to your emotion? What will happen to your actions? What will happen to your life? Imagine what happens to you and in your life when you always think confession of sin, repentance, evil, when you always think of the devil. Devil lagi ang topic, devil ang pinag-uusapan, devil ang dinirinig, at ipinaririnig. So you see the devil in your cup, in your coffee cup. Kasi laging yun ang iniisip. Ano ang nangyayari sa iyong isip, sa iyong emosyon, sa iyong action, kung ang laging issue ay end of the world, death, spiritual warfare? Pagka ang laging focus ang iyong religious activity ay warfare, pati sa prayer, warrior ka. Ano nangyayari? Natatahimik ka o hindi? Natatakot ka o hindi? Nagugulo ka o napapayapa? Kung anong pinag-iisip, yun ang nadarama. Ang nadarama nagiging action. Ang action nagiging lifestyle. Observe how what counselors and other prayer warriors here think of and pray for, and how these things affect their own lives. Kaya maraming counselors, mga taga-dasal, mga so-called intercessors, etc., ay depressed. Kung walang defense mechanisms, kung walang filters, kung walang distressors at detox, nadadala nila sa buhay nila yung mga nadidinig nila laging problema. Nadadala nila yung nadidinig nila at pinag-uusapan at ipinagdarasal into their thoughts. Nadadala ng thoughts nila into their feelings and emotions at dinadala ng kanilang feelings and emotions into their actions. In other words, nagmamanifest sa sarili nilang mga buhay yung mga lagi nilang nadidinig at pinag-uusapang problema ng iba. Liban na lang na ang counselor ay sanay, may technical expertise and training na sumala ng mga ganitong bagay, maglagay ng mga filter para hindi maging buhay niya yung mga buhay na lagi nilang pinag-uusapan. Psalm 55 verse 2, Hear me and answer me. My thoughts trouble me, and I am in distraught. Apply this. Look at and look for what you really want to see. What do you really want to see in your life? What do you really want to happen in your life? Look at and look for these things. Do you want love, beauty, hope? Ito yun ang lagi mong tingnan, pag-usapan, hanapin, bungkalin, linangin, i-develop. Pero kung lagi mong iniisip ay hatred, ugliness, hopelessness, yun ang magiging kulay, hugis, tunog, galaw ng iyong buhay. What you focus on is what becomes powerful. Your attention empowers an idea. Each of us is a brain that is designed to be malleable and plastic and open to our influence. It is constantly shaping itself to be the best one it can ever be for us. Our experiences are the fuel for the shaping, and everything we see, feel, experience, sense, and do is slowly but surely changing the architecture of our brains, sending gentle instruction on how they can build to best support us. Nosebleed na naman. Ang ibig lang sabihin, kung ano ang lagi mong gustong isipin, yun ang ina-entertain ng iyong brain, at yung brain mo nag-a-adjust doon sa thought na gusto mo para masyahan ka, para ibigay sa iyong hilig. Kaya yung brain mo, masunurin lang sa gusto mong puntahan. Hindi ka dinadala ng brain mo kung saan-saan. Ikaw ang nagdadala sa brain mo doon by exercise, by habit, by repetition. So, pwede mong i-reshape ang iyong brain to be positive or negative, to be hopeful or hopeless, to be beautiful or unbeautiful. Depende sa lagi mong iniisip, tinitingnan, tinititigan, at
pinagtatampisawan ng mga ideya. Every time you have an experience, the relevant neurons switch on and start firing. As this happens, neural connections get stronger and new synapses start growing. The neurons that aren't as needed will eventually wither away. Ang mga neurons ng ating brain na hindi natin laging ine-engage, ginagamit, pinapaandar, kinokomission, nawawala, nalilimutan, nabubura. Kaya mamaya, bulag ka na, yun na lang gusto mo laging isipin. Ang naiisip mo, yun na lang gusto mong makita ang nakikita mo. Kasi hindi mo ginagamit yung ibang neurons. Again, dinidisiplina dapat ang sarili. Imagine, kung ang lagi mong hinahanap ay ang wala, hindi laging wala ang iyong nakikita. Imagine kung laging hinahanap ay kapintasan, hindi kapintasan ang makikita mo talaga. Imagine kung laging hinahanap ay ang katatakutan, nakaka-worry, nakakasad, nakaka-depress, irereklamo. Yan lahat ang pipiliin ng isip mong makita. Kasi yan ang sinasabi mo sa kanyang tingnan. At i-accommodate ka ng brain mo, yun talaga lagi ang titingnan at hahanapin, ipepresent sa'yo. Hanggang maniwala ka na yun na lang talaga ang bukod tanging laman ng mundo at buhay mo. Kasi binulag mo na ang iyong sarili sa ibang mga bagay na sinanay mo na rin ang iyong sariling huwag tingnan at ayaw mo rin i-entertain. Philippians 4:8, kaya ang sabi dito, makinig. Finally, brothers and sisters, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yan na ang nag-summarize ng kanina pa nating pinag-nosebleedan. Kung ano ang mabuti, maganda, kaibig-ibig, kahanga-hanga, kung may anumang bagay na napakaganda at kapuri-puri, yun ang isipin mo. Kasi yun ang mangyayari sa buhay mo. Yun ang magiging thought mo, yun ang magiging emotion mo, at yun ang magiging action mo, at kung anong itinanim aanihin, yun ang aanihin mo, yun ang magiging bunga ng iyong buhay, it will become your life. So kung sad ka ngayon, nag-iisip ka kasi ng sadness, kaya ka dinala dyan. Kung depressed ka ngayon, kinondisyon mo ang sarili mo ng mahaba at matagal na panahon na ma-depress, kaya depressed ka ngayon. Pag cheerful ka, ganun din. Pag hopeful ka, ganun din. Pag paladuda ka, yun ang dahilan. Ikaw lahat ang umimbento. We should be responsible for our thoughts. Huwag nating i-blame sa panahon ng Hapon o panahon ng Kastila o panahon ng Limahong ang mga nangyayari sa ating buhay, ang takal-takal na nun, ang layo-layo na. Tayo ang lumilikha ng ating realities. The sooner we understand and accept that, the quicker we can change our reality into that which is good and true. 2 Corinthians 10:5, we demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. O ayan na naman. Simplification of everything we've been laboring to try to explain. We take captive every thought to make it obedient to whom? To Moses ba? To Paul ba? To Peter ba? No. To Christ. To Jesusness. You want rest? You want peace? You want love? You want restoration? Ino-offer lahat yan ni Jesus. Go to Jesus. Sabi niya, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. So rested ka ba ngayon? Kasi nag-isip ka, sumunod ka kay Jesus. Hindi ka rested, hindi ka bothered, kasi may iba kang iniisip. May iba kang nararamdaman, may iba tuloy nangyayari sa iyong buhay. Ganun lang, kasimple. Take every thought captive to Jesus. Sundin ang Jesusness. Para yung mga bunga ng Jesusness, yun ang anihin mo sa iyong buhay. To find it, to find more of it, to find more and more of it, think of the true, the truthful. Haggai 1:5, now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Think of good.
Matthew 9:4. Knowing their thoughts, Jesus said, "Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Why do you entertain doubt? Why do you entertain fear? Why do you entertain judgment? Why are you entertaining all these things? They are affecting you." Think of the progressive. Kailangan umaasenso. 2 Corinthians 3:16-18, we are all being transformed into His image with ever-increasing glory. So ang ating pagbabago para mapaayon tayo sa imahe ni Jesus ay tuloy-tuloy, progressive. Hindi yung kung anong narinig mo, paniniwala mo, stand mo nung unang-unang narinig mo yan, noong panahon ni Kopong-Kopong, yung ka pa rin ngayon, walang nagbago, walang nag-increase na glory. Dapat nag-glorify ang Panginoon sa ating patuloy na pagbabago. And you grow by outgrowing something. You grow in the mind by outgrowing your old mind. You grow in thought by outgrowing your old thoughts. Huwag matakot magbago ng isip kasi pag hindi ka nagbago ng isip, mabobonsai ka o mafofossilize ka, you will never grow from glory to glory. Think of the helpful, the edifying, the enriching. Do not think nega. Luke 5:22. Jesus knew what they were thinking and asked, "Why are you thinking these things in your hearts?" See? Lagi ang tinatanong ni Jesus, ba't yan ang iniisip mo? Ba't yan ang laman ng iyong puso? Think of the loving. Think of Jesusness. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. At ang mga parenthetic expressions ay ating suggested reading. Do not conform to the pattern of this world, the Pharisaic, but be transformed by the renewing of your mind into Jesusness. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Kay Jesus makinig. Sabi ng Ama, "This is my Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Ephesians 4:23, be made new in the attitude of your minds. What you want to change, you first have to change in your mind. Pag nagbago ng isip mo doon, susunod ang emotion, susunod ang action, susunod ang reality. Think of the restful. Sabi ni Jesus, "Come to me and I'll give you rest." Think Jesusness. Think of the peaceful. Sabi ni Jesus, "My peace I give to you." Think Jesusness. And do not make un-Jesus idols. Yung mga kontra kay Jesus. Psalm 115:8. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. Pagka ang idol mo law, judgment, yun ang magiging buhay mo. Shape ng iyong isip, at yun ang magmumulto sa iyo lagi. Look up to, think of, follow Jesus. Philippians 2:5. Have the same mindset as Christ Jesus. So, mind na naman ang pinag-uusapan. Isip. Ang isip binabantayan. Hindi ito hinahayaang magpunta kung saan-saan na lang niya maisipan. Kasi may mga automatic na yung pupuntahan pag sinanay mo magpunta doon. 1 John 2:6, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Live in Jesusness, not in Pharisiness, para magkaroon ng peace ka at peace ang iyong kapwa. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, rule in your minds, rule in your emotions, rule in your actions, rule in your life. As you think, you are. Ay ni Haring Saul. 1 Samuel 18:1-12. Matapos mag-usap sina Saul at David, ang kalooban ni Jonathan na anak ni Saul ay napalapit kay David. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana,
at sinturon. Nagtatagumpay si David kahit saang labanan siya ipadala ni Saul, kaya siya ginawa nitong pinuno ng mga kawal. At pagkataas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel, mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan sa bawat bayan na madaanan nila. Sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alpa. Ganito ang kanilang awit. Pumatay si Saul ng libo-libo, si David na may 10,000 libo. Hindi nagustuhan ni Saul ang sinabi sa awit. Labis niya ito ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi nilang 10,000 libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. At mula no'y naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at 2 beses niyang sinibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan yon ni David. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinagpapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Isang malungkot na kabanata sa napakadakila sana ang karir ni King Saul. He was anointed to become king, the first king in fact, and before that, only the religious leaders led the nation. At si David, alam natin, naging bayani, napatay niya ang higanting si Goliath, at mula noon, hindi na mapigil ang pagsikat niya. Samantala, 2 ang naging papel niya sa buhay ni Saul. Dahil si Saul ay laging ginagambala ng masamang espiritu, ipinanukala ng kanyang mga tauhan na humanap sila ng magandang umawit at mahusay tumugtog. Sapagkat naniniwala silang pag inawitan at tinugtugan itong nagagambala na espiritu ni Saul, siya'y mapapanatag, matitiwasay, at ganoon nga ang nangyari. Kaya si David ay tagatugtog, taga-awit, and at the same time, naging napakagiting na general ng mga hukbo. But Saul felt threatened by David. Imbes isipin niya na asset sa kanyang organisasyon, naging threat sa kanya. Naging isang banta na maaaring sumobrang sumikat. And he used everyone to conspire against David. Although David constantly assured him of his loyalty, he wouldn't be convinced. King Saul felt very gravely threatened. And this is one of the first elements of a torment, of stress, of depression. May threat. 1 Samuel 18, 8-9, Saul was very angry. This refrain of the song displeased him greatly. They have credited David with tens of thousands, he thought, but me with only thousands. Ito naman kasi mga babaeng ito, nagkakantahan rin lang, pinaparinig pa nila sa hari, mabuhay si David, 10,000 libo ang napatay. Si Saul, libo-libo lang. Eh, ikaw man naman yung sitting king, natural, mati-threaten ka. So yung mga tao, nagdagdag actually sa threat or perceived threat ni David, ni Haring Saul kay David. Sabi niya, what more can he get but the kingdom? And from that time on, Saul kept a close eye on David. Again, another stressor, fear of loss. Loss of territory, loss of position, loss of income, any fear of loss. Lalo na yung loss of somebody beloved. And then Saul's daughter loved David. Michal loved David. So Saul isolated himself and considered David an enemy. Pasikat ng pasikat si David, lalo namang inilayo ni Saul ang kanyang loob dito sa taong ito. 1 Samuel 18, 28-29, when Saul realized that the Lord was with David and that his daughter Michal loved David, Saul became still more afraid of him and he remained his enemy the rest of his days. Remember, pinag-aaralan natin itong buhay ni Saul dahil buhay din natin ito. Buhay din ito ng mga mahal natin sa buhay. At yun ang ating hinahanap agad-agad. Anong kinalaman ng buhay natin sa buhay niya? He asked his son Jonathan to kill David. Meron siyang anak na lalaking tagapagmana ng kanyang trono, si Jonathan, but Jonathan also loved David. So yung mag-ate,
mahal nila pareho itong si David. 1 Samuel 19:1, minsan nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David. So parang nawawala ng kakampi itong hari. Ang buong pamilya niya in love with David at ang buong kingdom. Saul even asked his officials to kill the priests who sheltered David, but they refused. Si David ay naging parang akala mo'y taong labas kasi pinag-uusig na siya ng hari, nakatira na siya sa mga ilang, meron siyang konting followers, at isinyelter sila ng mga ibang priest na malayo sa capital. At ipinapapatay din ni Saul yung mga pari na yon. 1 Samuel 22:17, ngunit ayaw sumunod ng mga inutusan niya, sapagkat natatakot sila pagbuhatan ng kamay ang mga pari ni Yahweh. God also didn't answer him anymore. Nung araw may paraan ng mga hari na makipag-usap sa Diyos, magtanong through the priests. But this time, hindi na rin siya sinasagot. 1 Samuel 28:6, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan man ng urim o mga propeta, mga style nila of communication. Saul was so depressed, Saul's crown was slipping from his head. Dahan-dahang dumudulas pabagsak ang koronang nasa kanyang ulo. 1 Samuel 15:23, for rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Sinabi yan ni Samuel sa hari. Hindi ka na nakikinig sa Diyos, so hindi na rin siya nakikinig sa iyo. Sa katunayan, isinaranan niya ang kabanata mo bilang hari. And then David was the newly anointed. Siya yung flavor of the month. Siya yung uso. Siya yung kinahuhumalingan ng lahat. 1 Samuel 16:12-13. Si David ay makisig na binatilyo. Malusog at maganda ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang pinili ko, buhusan mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan ng langis at binuhusan niya si David ng langis. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. This while Saul was sitting as king. So napalitan na yung anointing, hindi na lang, kulang na lang coronation. Saul was so depressed, it was like being controlled by an evil spirit. In fact, that's how the ancient writers described it. That an evil spirit was controlling him. 1 Samuel 16:15, Saul's attendant said to him, see, an evil spirit from God is tormenting you. Let our Lord command his servants here to search for someone who can play the lyre. He will play when the evil spirit from God comes on you, and you will feel better. And this is a source of many questions. Bakit daw magpapadala ang God ng evil spirit? First of all, yung sinabing, this is an evil spirit coming from God, came from the mouth of his palace attendants. It did not come from the prophet. So that statement could be precise or not. Precise or not precise, the ancient people believed that everything really came from God. That even diseases, even evil spirits could only come to you with God's permission. So that's where the sentence is coming from. And it is not to be overextended to the point that you would think that every evil that comes to people were really directly caused by God. It was an opinion of the palace court. Naku, pinapadala ka ng Diyos naman sa mga espiritu. Diba? Kaya kailangan humanap tayo ng tutugtog at aawit sa iyo. So nung paman, alam na nila yung effect ng music therapy. Alam nyo ba na nakakapagpagaling ang tunog? Kaya yung mga mahilig sa mga tubig-tubig na tumutulo-tulo, nakakapagpagaling yun ng emosyon at maaaring maging ng physical ailments. Ang tunog ng batis, ang tunog ng hangin. Ewan ko lang ang tunog ng boses ng inyong asawa kung nakakapagpagaling o kakayamot. Pero yes, kung nakakapagpagaling ang tunog, nakakapagpasakit din. Kaya may mga pag-aaral ng mga halaman na pinakinggan nila yung napakagagandang lyrical compositions, lalong umusbong at lumago ang mga halaman. Nung pinakinig nila ng rock, nagkamatayan. Not that I am not a rock fan, but the point is, science yan. Proven na may effect ang sound sa buhay. Kaya awang-awa ako sa mga halaman, sa mga kalye sa Maynila. Rinding-rindi siguro sila sa ingay.
Kaya sila hindi masasaya ang mga itsura nila. In any case, ang payo kay David, kumuha tayo ng manunugtog at mga awit para guminhawa ang iyong pakiramdam. But you know, if fast forward, Saul ended up committing suicide. He asked a soldier to kill him. 1 Samuel 31:4, Saul said to his armor bearer, "Draw your sword and run me through, or these uncircumcised fellows will come and run me through and abuse me." Nung natatalo sila sa digma, sabi niya sa pagbuhat ng kanyang kalasag at tabak, "Patayin mo ako kaysa patayin ako sa mga kalaban natin, at paglaruan muna nila ako bago nila gawin yun." Isang account says that he voluntarily fell on his sword because the soldier refused. 1 Samuel 31:4, but his armor bearer was terrified and would not do it. So Saul took his own sword and fell on it. What an end. What a tragic end for somebody who began so well. And it can happen to many people even now. Tragic endings. Sabihin naman ako, napaka-successful naman ito, napakatalino pa naman ito, ang ganda-ganda pa naman ito, bakit nagpakamatay? Ano ang nagaganap sa isip ng isang tao na siya nagpapakamatay? Ano mga lesson natin from Samuel as he told the story? 1 Samuel 15:10-11, sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinaway niya ang aking mga utos." May mga tao na pagka umaasenso, nagiging makapangyarihan o yumayaman, nalalayo sa Diyos. Imbes lalong lumapit at magpasalamat kung bakit nalilibang, nahihibang, at lumalayo. Verses 13-14, 1 Samuel, sinabi sa kanya, kay Saul, ni Samuel, "Malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo, inutos sa iyo ni Yahweh na yung Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yon. Si Yahweh ay pipili ng isang tao mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo." Pwede rin niya mangyari sa paghahari ngayon sa mga kumpanya, paghahari sa anumang opisina, anumang kalagayan, pwede yang mabawi pagka ang Panginoon ay hindi nalulugod sa asal, sa iniisip, nung binigyan niya ng pribilehiyong manguna. Psychological studies of King Saul's behavior show clinical depression. Sa panunuri ng mga dalubhasa, tiningnan nila yung mga simptomas, behavior nitong si Saul, isa lang ang verdict nila, depression. Acute depression. And the depression is a combination of high demands, yung napakataas na expectation sa'yo, and low control. It leads to psychological stress and chronic disease. Pag ikaw ay mayroong malaking expectation sa sarili mo, o ang mga tao ay may malaking expectation sa'yo, high demand, pero ang kaya mo, low lang. Hanggang doon lang ang power mo, kulang ang iyong kakayanan, hirap na hirap ka na abutin yung dapat ay abutin. It leads to psychological stress, which could become a chronic disease. It could lead to clinical depression. Do not bite more than what you can chew. And do not impose on people more than what they can adequately deliver. Marami mga anak depressed sa sobrang expectation ng mga magulang. Marami mga asawa depressed sa sobrang expectation ng kanilang kabiyak o ng sino man. Yung inaako mong di mo kaya, pinapasan mong di mo kaya, it leads to depression. Kaya hindi natin alam kung minsan tayo palang pumapatay doon sa mahal natin sa buhay sa sobra nating expectation na hindi naman nila kaya. What were Saul's stressors? Our own stressors? Well, the Philistines declared war and the people were anxious, so he had fear. And Saul's army was just 3,000. The Philistines were 30,000 chariots and 6,000 horsemen. Napaka-mismatch. Again, yung expectation, hindi katumbas ng kakayanan. And then he was instructed by Samuel to wait for his arrival in order to tell him the next action.
Pero nainip si Saul, nanguna na, he burnt offerings to God, which was an exclusive franchise of priests at that time. So, nagkaroon ng judgment sa kanyang ginawa. Lumampas siya sa kanyang dapat tungtungan. Hari siya, yes, pero hindi siya priest. At pinapel niya yon sa kanyang desperation. Samuel arrived and declared that because of his action, he would lose the kingdom. Napaka sama ng naganap, sunod-sunod, palala ng palala. At kung ano-ano pa mga nangyari kay Saul, pero sabi nga, 1 Samuel 16:23, tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang kanyang alpa, tinutugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So, what is the connection between depression and music therapy? Bagong tawag niya music therapy, pero yung luma ng ideya yan. Nadiskubre nila nitong modern times ang kapangyarihan ng music therapy matapos ang World War II. Napakarami mga sundalo yung sobrang nagkaroon ng trauma. At marami mga simbahan, maraming grupo ang dumadalaw para awitan sila doon. At nakita ng mga doktor na bumibilis ang paggaling. Nababawasan ang depression, mas tumatalab ang mga gamot. Ngayon, music therapy is an established health profession in which music is used within a therapeutic relationship to address physical, emotional, cognitive, and social needs of individuals. Kaya tawag natin dyan music ministry. Because music is ministry. Marami sa atin hindi natin alam, bakit kaya gusto kong umaattend ng worship? Bakit di na ako manood sa bahay? Nadidinig ko rin naman. Yung kasing live music and singing together heals. Hindi na nauunawaan lubos sa mga tao yung mechanics. Kahit nung unang panahon pa man, lahat ng uri ng pagsambay may musika. Because music heals. Lalo na ang musika ay nakatuon sa Diyos. Ang mga salita ng awit ay tungkol sa Diyos. Pagpapuri, pagpapasalamat, may nagaganap na paggaling sa atin. Sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, maging sa ating katawan. Napatunayan ang depression at mga Parkinson's and Alzheimer's. Lahat ng mga yan na meron yan, meron silang disorientation of the rhythmic brain activity. Ibig sabihin, lihis ang sense nila of rhythm. So may kinalaman talaga yung appreciation of rhythm, appreciation of music sa matinong pag-iisip, sa healthy na pag-iisip. Kaya mahalaga ang musika sa buhay ng tao. Music or rhythmic vibrations correct this condition. This is proven by many respectable experiments. So mga kapatid, ang tagal na ng buhay ni Saul. So ang atupagin natin yung buhay natin ngayon, learning from him. Avoid depression. Do not torment your soul. Do not bite more than what you can chew. Do not stand taller than what you really are. Huwag kang magpanggap. Huwag magkunwari. Nakaka-depression. At siyempre, dapat tulungan natin ating mga mahal sa buhay na huwag magpanggap, huwag magkunwari. Mahalin natin sila, tangkapin natin sila, at huwag natin silang pilitin na mag-swak doon sa mga hugis na gusto natin ng hulmahan kung anong gusto natin mangyari sa kanila. Receive anointing and blessing when God gives it to you. Para hindi ka ma-depress, bine-bless ka, di salamat. Ngayon, nababawasan, nakukulangan, salamat pa rin. Let go. Hindi ko mo nakaranas kang sumikat o yumaman nun o maging makapangyarihan, forever na nasa kamay mo yan. So kung unti-unting nawawala, huwag kang magpaka-depress dahil lalala lang ang sitwasyon mo. Masisira lang ang diskarte mo sa buhay, oras sa pinagpilitan mong hawakan yung papaalis na sa buhay mo, habulin yung mabilis na mapapalat at talilis, at magpanggap at takpan yung mga katotohanan na nangyayari sa buhay mo ngayon. Pati sa pagpapagamot, naguhubad tayo sa harap ng doktor, ipinapakita natin ating mga karamdaman para magamot, di natin tinatakpan at ikinukubli. At ganoon din sa ating mga katotohanan sa buhay. Minsan dati kang mayaman, ngayon hindi na masyado, di ipakita mo. Mano ngayon na dating naka-limousine ka, tapos naka-tricycle ka, ngayon habal-habal pa.
May binabalas ka pa mga plato habang nakasakay ka dun sa... yun ang katotohanan mo ngayon. Then live with it. Para hindi ka na mabaliw at humantong sa pagpapakamatay. No, kaya yung mga mahal natin sa buhay, huwag nating itulak na mapunta doon. Yield, surrender when God takes away. Ano man yun, sino man yun na kinukuha na ng Diyos, tanggapin mo ang katotohanan, ipagpasalamat mo kahit minsan nakahiram ka ng kasikatan, ng kayamanan, maging ng taong nagmahal sa iyo at minahal mo. Job 1:21, matapos si Job ay mamatay ang mga anak, mawala ang mga kabuhayan, at dapuan ng kutakot-takot na sakit. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Yan ang hindi madedepress. Pinagpapasalamat niyang nakahiram at ngayong binawi na patuloy siyang tumatanaw ng utang na loob. Avoid depression. Do not torment your soul. Accept it when God gives the anointing or the blessing or the role to another person. Hindi naman tayo laging forever. Pasalamat ka na kung nakaramdam ka ng panahon mo, kahit sandali lang yon. And yield the stage, yield the space, yield the limelight to someone else, lalo kung obviously na inilalagay siya doon ng Diyos, dahil hindi mo naman pwedeng pigilin ng Diyos eh. Numbers 12:8, to the rebellious Aaron and Miriam na lumalaban sila kay Moses, why then were you not afraid to speak against my servant Moses? Sabi ng Diyos doon sa magkapatid, at si Miriam dinapuan ng ketong. Kasi pinapapel nila, hindi nila papel. Gusto nilang agawin yung authority ni Moses, hindi naman sa kanila binigay yun ng Diyos. So ayun ang inabot ng babaeng ito na pasimuno sa pagkakalat na intriga, nagkaroon siya ng ketong. May expiry din kung minsan yung mga seasonal anointing. If you're anointed for a certain project, for a certain phase of a project, seasonal yun, hindi yun forever. May mga seasonal talaga, mayroong haba, may lifetime, pero Diyos lang ang nagde-determine nun. If all the signs show na ang favor ay inilalagay na sa iba para, for whatever reason, yield. Be gracious to yield. Accept. And then flow with life. Huwag niyong labanan ng agos ng buhay. Kung minsan, up to a point, pwede kang lumaban. Alam mo, pwede masamin na papala ka. Pero alam mo naman yung paglaban na hindi talaga mananalo. Flow na lang. And do not be jealous or envious of God's anointed. Do not contradict the Lord's anointed. The Lord chooses whom He chooses. The Lord blesses whom He blesses. Flow. Mark 9:38-41. Naging sobrang sectarian na itong mga follower ni Jesus. Gusto nila sila lang. Teacher, said John, we saw someone driving out demons in your name, and we told him to stop, because he was not one of us. Do not stop him, Jesus said. For no one who does a miracle in my name can do in the next moment and say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. Ngayon, ganyan na yung mga religion. Sila na lang ang tama. Sila na lang ang may karapatang magturo. Lahat mali na. Sabi ni Jesus, kung hindi tayo kinakalaban, kakampi natin yan. At kung nagtuturo sila ng kabutihan, pagiging maka-Diyos, ano man ang kanilang sectarian color, may ganun, hindi niya yung kalaban. Nung pa man, sinosolo na nila ang Diyos. And do not harm the Lord's anointed. The Lord's anointed in the times of Israel were the kings and His prophets. Hindi naman kung sino lang inutusan na bumili ng suka, nagbukas ng Biblia, anointed na. Pero, tansya-tansyahin mo, makiramdam ka. Kesa bigla-bigla ka na lamang diyang lumalaban sa hangin. Kailangan nakikiramdam ka. Anointed nga ba? Paano ko malalaman? Paano ko madaramdaman? Mag-ingat-ingat. 1 Samuel 26:9, who can lay a hand on the Lord's anointed and be guiltless? And that was what Saul was trying to do. He was trying to kill David. And David was already the anointed one. Kinakalaban niya ang langit. Psalm 105:15, do not touch my anointed ones,
do my prophets no harm. Bilin yun, utos yun. At Diyos ang bahala magdisiplina sa kanyang mga anointed ones kung sila nagkukulang. Tulad nun, sumobra na itong si Saul, Diyos din naman ang bumawi ng anointing. We don't have to do it for God because God can do it Himself. And do not entertain your demons. Ang dami mga demons ni Saul eh. Jealousy, envy, fear, iba-iba. Ano-ano ang mga bubulong-bulong sa inyo, mga demon-demonyita at demon-demonyito? Don't entertain. Sabi sa Bible, resist the devil, he will flee from you. Genesis 4:7, sabi ng Diyos kay Cain, if you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Sari-sari ang naiisip nitong si Cain na gawing masama. Sabi ng Diyos sa kanya, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Ano mga gusto maghari sa inyong puso? Ano mga galit, mga inggit, mga insecurities, o mga masasamang balak talagang manakit, manira? Sabi ng Diyos, nakaabang sa labas ng pintuan mong parang mabangis na hayop. Huwag kang magkakamaling magbukas sapagkat papasukin ka. Kailangang labanan mo ang mga masasamang ideya na pilit pumapasok sa iyong isip. And do not over-control others. Remember, pinag-uusapan natin how to avoid depression. When you're over-controlling, you will be depressed because you will fail. At yung kinokontrol mo rin will be depressed kasi nasasakal siya. Kaya maraming depressed. Let healers and therapists minister to you. So you should relax and you should rest. Alam niyo yung mga sinasabi nila ngayon, mga usong spa? Bakit spa? The original meaning of spa, tubig. Yung iba naman, isang patak na tubig, wala. Spa. Ang tawag. Anong spa dyan? Kasi noong unang panahon, ang panggaling talaga tubig. Mga bukal, mga talon, mga lagaslas, at kasama na ibang mga ministration. Pero ngayon, niwalangan tubig yung gripo nila, spa. Kaya lalo ka ma-stress. Pero, bakit uso ngayon yung mga ganyan? Isa yung patotoo na ang mga tao stressed. Kaya sabihin sa'yo, relax. Pagkatapos 3 araw mo nang tinatanggal yung oil, alkitran pala. Kaya ayaw mabakbak sa iyong kutis, lalo kang na-stress. Nagkagalis ka pa sa mga hindi nilalabang mga sapin. At yung therapist, nagkapilay-pilay ka na dahil hindi trained. Pero, kaya uso yung mga yan ngayon kasi kailangan ng tao. Isa lang ang sinasabi niyan mga kapatid, turuan nyo ang sarili nyo magpahinga, mag-relax. Hindi kailangan ang spa kung saan kayo nakakahanap ng ganong relaxation. Let the arts soothe you. Bakit natin sinasama yung arts, music, dance, kung ano-ano? Dahil matagal lang napatunayan yan sa Biblia mismo na nagpapagaling. Hindi yan arte. Bahagi ng pagpapahinga ng isang kaluluwang pagod. Yung makakita ng magagandang bagay, makarinig ng magagandang ingay at tugtog, at makarinig ng magandang salita na nagmumula sa Diyos. Puro pampagaling. 1 Samuel 16:23, kinuha ni David ang alpa at tinugtugan niya ang hari. Si Saul naman ay naaaliw. Umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya'y gumagaling. So nakita niyo ang pinagmumulan ng sakit ni David, lahat psychological, spiritual, emotional. And brothers and sisters, welcome whatever and whoever drives away your demons. Minsan kaibigan mo yun, minsan kapamilya mo, pagkakausap mo siya, pumapayapa ka, natatahimik ka, yun ang pagkakausapin niyo. Pero yung pag dumarating siya, yung parang tahimik mong tubig na nakakaukaw niya, layuan niyo. Yung mga tuwing lalapit sa'yo, ay nabalitaan mo na ba? Yung may inis ka, magagalit ka, itulak niyo. Sa kutsyon, ha?
Huwag kayo nagpapapakinig sa mga taong ginugulo ang inyong isip. Pinupuno kayo ng inggit, ng takot, ng intriga. Padala yan ng demonyo. Huwag nyo sabihin, padala ng Diyos. So alam nyo na, huwag nyo siyang tawaging demonyo. Padala lang siya. So alam nyo kung paano, o baka naman kayo yan. Diba? Papasok kayo sa buhay ng may buhay, naiinggit siya, nagagalit siya, naiingit siyang insecure. Dapat ang regalo natin sa bawat isa, kapayapaan ng loob, katiwasayan. Kasi ang dami na nga nating problema. Pag pupunta ka sa isang tao, ang dami na niyang dala, huwag mo nang dagdagan, lalo't di naman kailangan. Do not stand taller than what you really are. Para ka relaxed. Do not pretend. Do not present high-maintenance images of yourself. Na ang gastos-gastos ng image mo i-maintain, hirap ka tuloy. Do not look perfect. Kaka-stress yan. Being very good should be enough. And don't bite more than what you can chew. Huwag kang bumili ng di mo kayang bayaran. Huwag kang gumastos ng hindi mo kayang tostusan. Live within your means. Do not spend more than you earn. Di ba ang dami nagpapakamatay dahil ang daming utang hindi mabayaran? Lalo yung nahuhumaling sa mga kasino. Kaya kung minsan yung mga room-room ng mga casino hotels, ang dami-dami biglang, ay patay na pala isa doon, nagbaril na. Kasi hindi makabayad. Don't bite more than what you can chew. Ngayong kuha ng kuha ang mga tao ng hulugan, ang mga credit cards, walang ginawa kundi alokin ka ng alokin. Kasi gusto ko nila ibaon sa utang. Do not buy what you cannot afford. Hindi nakakahanga yung taong walang kapera-pera, walang kakita-kita, tapos ang mamahal ng gamit. Hindi nakakahanga yun. Live within your means and avoid depressing others. Huwag na nating ulitin lahat. Alam na natin yung mga nakaka-depress. Do not torment anyone's soul with impossible demands and expectations beyond their capacity. Yung mga kamag-anak nating OFW, swelduhan yung mga yun, hindi sila business people. Set ang kita niyan. Nakataga sa bato kung magkano kikitain nila. Hindi pwedeng kung kailangan ka, ungot ka ng ungot. Dahil saan sila kukuha? Nangungutang lang. Alam nyo ba na marami mga OFW sinasangla ang passport? Isinasangla, kulang na lang kaluluwa. Kahihingi ng mga kamag-anak ng mga bagay na marami namang hindi kailangan. Natotorment sila. Kaya yung mga iba sobrang tulirong-tuliro, dinadagdagan pa ng stress nila sa mga amo, tumatalo na lang. Uuwi dito nakakahon. Pero may mga canned goods kasama. Dahil humihingi pa rin kayo. Pagbukas nyo, ay, may mga delata. Kasi mga kamag-anak, walang ginawa kundi humingi. Kaka-stress yan. Kahit dumadagdag ang gastos nyo, hindi dumadagdag ang sweldo nila. So, kailangan mag-adjust dito. Do not torment anyone's soul with over-domination and psychological imprisonment. Yung iimbitahin ka. Halos ayaw mo nang umuo dahil alam nyo naman yung umuo sa isang imbitasyon, birthday o ano man, kung anong traffic ang tatawirin mo, anong kailangan mga activities mo, ang putulin mo para ka makapunta doon. Tapos sasabihin mo sa'yo, huwag ka mawawala. Stress yun, ha? Alam nyo kung anong magandang imbitasyon? Kung mahal nyo yung iniimbitan nyo, sabi nyo, etong birthday ko, etong oras, ganong lugar. Pero kung one day before, naisipan mong mag-out of town at may chance, go. O kaya nung araw ng birthday ko, tinamad ka, gusto mo lang humilata. O sige, humilata ka na lang. Pero sabi mo, huwag ka mawawala. Pressure yon. Mahal nyo ang sarili nyo, hindi siya. Yan ang gusto ko matanggap na imbitasyon. Kaya mga pastor, pwede nyo po kami ikasal kailan? Sa 2034 po. Anak naman. Pag nakanalo ako ng round the world ticket na napatapat sa kasal mo, ika-cancel ko dahil ikakasal ka. Pero pastor, minsan lang naman po ako ikasal. Oo nga, pero araw-araw nakakasal ako ha. So, can you imagine na mag-commit ako dyan? Para po tahimik ang loob ko. Natahimik ka pero ako nabagabag. Pag nag-iimbita kayo mga kapatid, huwag nyo silang itali. Ang sarap-sarap nung birthday ko, punta kayo, pero pag tinamad kayo, I understand, love you. Ang sarap puntahan yung gano'ng okasyon.
Meron pa, i-require ka ng damit, kailangan fuchsia. Wala akong fuchsia. Di ba? Kailangan cowboy attire, may dala ka pang kabayo. Anong klase mga imbitasyon yan? Ba't di nyo lang barilin yung iniimbitan nyo? Set people free. Do not be a tormentor. In other words, give them the real gift of love and friendship. And real love sets free. Huwag nyo silang gawing props para sa kaligayahan nyo sa araw na yon, pero sobra ang sacrifice nila. Because if it is their pleasure to come, they will come. Huwag nating pressurein. Do not torment anyone's soul with needless guilt and feelings of inadequacy. Mga anak nyo na talagang hindi ma-perfect ang score sa quiz, hayaan nyo na. According to studies, more than 90% of people who become rich later, mabababa ang score sa testong araw. And then yung ang tataas na mga exams, sila yung nagiging mga clerk. Kasi ang gagaling nila talaga magpaanda ng mga bagay-bagay, kaya lang wala doon yung pera. So, huwag nating ekspekan ang mga tao ng higit sa ibinigay sa kanila ng Diyos na kakayanan. And do not torment anyone's soul with jealousy, with envy and fear. Lalo kung kayo yumaman o masenso, meron kayong high school reunion, huwag na naman kayong magpula ng sapatos pagdating nyo doon. Ano kayo si Maricel Soriano? Sukapin nyo nang huwag ipag-displayan ng mga kayamanan na acquire ninyo in the last 5 years kasi yung iba will feel miserable. Be kind. We don't need to impress our old friends. We just have to have a good time with them. And sometimes people feel miserable when they see you very, very successful tapos sila hindi. Whether it is their fault or not to feel so, don't help